Huwag na ho ninyo akong palakpakan kasi wala talaga akong ginawa kung hindi magupo lang sa opisina at maghintay ng resulta. Of course, this will all discussed in the cabinet. But the human's job really of implementing the projects. Talagang maganda na ang Pilipinas ngayon. Nagtrabaho lahat eh. At sinabi ko walang politika. Kasi kung hindi, yung ibang natalo ka dito, huwag bigyan. No. That's not our money. We learned that matagal na hindi natin pera yan. That was also my mantra or my paradigm when I was mayor of Davao City for almost 23 years. Grabe mga Lods, no? The humility and tamang prinsipyo as public servant. Yan yung nakikita natin talaga kay Tatay Digong. Anong sabi niya? 'Di ba? Huwag politikahin. 'Di ba? At walang party-partido. No, na hindi porket sa lugar na yan, hindi siya nanalo, ay hindi niya tutulungan, 'di ba? Kasi alam mo anong sabi niya? Pera yan ng taong bayan. Grabe, no? Imagine niyo na lang mga Lods, pag lahat ng public servant or lahat ng politiko ay ganyan ang mindset and principle. Nako, mahihiya siguro silang gamitin ang pondo ng gobyerno or gamitin ang pondo ng gobyerno para mamulitika, para mangampanya. Kasi ang mindset, 'di ba, hindi natin yan pera. Pera yan ng taong bayan. And yan yung nakakamiss talaga kay Tatay Digong. Kasi ngayon, pansinin nyo mga Lods ngayon, yung tulong pinupolitika. Pansin nyo? Ngayon lang ako nakakita ng isang administrasyon na pati ang House Speaker, bida-bida. Diba? Parang nagkukontesan silang lahat. Diba? Parang, diba? Tapos ngayon lang ako nakakita ng administrasyon na ang DSWD ay ginagamit nila sa pamumulitika nila. Diba? Pansin nyo mga Lods, ngayon, like, best example, yung House Speaker natin ngayon ka lang makakita ng House Speaker na grabe, bida-bida. Diba? Yung halata mo talaga na sinasadya yung exposure. Diba? Yung kulang na lang sa ang liblib ng Pilipinas. Gusto niyang pumunta eh. Diba? Gusto niya parang nagpapakilala. Eh, di ba, ang Speaker of the House dapat gumagawa lang yan ng batas. Di ba? Focus ka lang dyan sa House of Representatives. Pero hindi. Pati DSWD, pinapakialaman. Grabe talaga. Ngayon lang talaga ako nakakita ng administrasyon na ganyan. Kaya nagkakanda gulo-gulo eh. Kasi ngayon, hindi mo malaman-laman sino ba ang nagko-command. Sino ba ang... Dati kasi, di ba, sa past admin, talagang President Rodrigo Duterte. Ngayon, grabe. Di ba? Speaker Romualdez. Andyan pa ang First Lady. Di ba? Uy, may nag-comment. Sabi niya, magkano sahod mo sa mga Duterte? Well, ang sarap sana, you know. Ang sarap sana kung ang mga Duterte ay binabayaran din kami. Baka naman. Sa mga Duterte, baka naman. Kaya sa totoo lang mga Lods, mapapasana all ka na lang talaga, no? Sa kabilang parlor na 15:30 sila, kami kasi mga Duterte supporters. No, ang kukuripot ng mga Duterte. Ni pang merienda nga, hindi kami binibigyan. VP Inday, pang merienda naman dyan. Pero, okay lang yon, no? Ever since, proud ako sa sarili ko na never akong binayaran ng any politiko ni piso. Kasi in the first place, I can afford. In the first place, kaya ko namang magbanat ng buto.
kaya ko namang magnegosyo. Kaya ko magbenta ng sabon. Kaya ko magbenta ng kung ano-ano. At may napakaganda akong online business ngayon na kahit papano ay kumikita ako. Okay na ako dyan. At ito, sa nag-comment, bigyan kita ng idea. Kung ganito po ang kinikita mo halos araw-araw, magpapabayad ka pa ba sa any politiko? Pakita ko lang sa'yo yung sample ng kinikita ko. O, sa baba, pangalan ko yan. Pangalan ko yan. Ito, o. Diba? One day income, 18,000. Take note. Halos araw-araw, ang laki ng binabawas na tax sa akin. Oh, another day, 10,000. Oh, another day, 10,000. Halos araw-araw. Kaya may karapatan akong magsalita, ha? Kasi hindi naman sa pagmamayabang, halos araw-araw, ang laki ng tax na binabayad ka. Ha? Imagine mga lords, hindi naman sa pagmamayabang, minsan in 1 month, kaya kong mag 200, di ba? Kaya kong mag 300 in 1 month, 200,000, 300,000, 1 month income. Magkano ang 12% doon? Malaki talaga kahit papano ang inaambag ko sa gobyerno na to. Kasi alam nyo mga lords, sa online business namin, pag may income ka, automatic, less tax. Oh, may nakalagay yung less tax. Tapos ako, bayaran? Baka ikaw! Samantala, abot-abot ang pasasalamat ng mga kababayan natin sa Eastern Visayas nang makatanggap ng tulong mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng Bagong Pilipinas Servicio Fair. Yan ang ulat ni Bella Lesboras. Lubos ang pasalamat ng habal-habal rider na si Ruiz sa pagdadala ng gobyerno ng Bagong Pilipinas Servicio Fair sa Eastern Visayas. Anumang ayuda, malaking tulong daw kasi sa kanilang pamilya. Ako ay nalilito. Sobrang nalilito talaga ako. Wala namang nasalanta sa Tacloban. Kamakailan lang, ang grabe ang nasalanta, Metro Manila. Ang kailangan ng ayuda, Metro Manila, kasi grabe ang pagbaha na hindi na na-control ng flood control. Tapos, imagine ninyo, saan sila namigay ng ayuda? Doon sa Tacloban, wala namang kalamidad doon. Nag-iisip ba kayo? Wala namang calamity doon. Tapos, ang pinaka nakakatawa, 200 kongresista, binit-bit pa nila doon sa Tacloban. Imagine niyo mga lods, mamimigay na lang nga kayo ng tulong, ang gagastos nyo pa. Bilangin nyo nga, 200 kongresista. Magkano ang plane ticket nun? Back and forth, 200 yun. Pwede naman siguro kayo mamigay ng tulong, ng serbisyo, ng ayuda na hindi nyo na kailangan gumastos ng milyon-milyon. Tapos, i-timing nyo naman na mamigay kayo ng ayuda na may kalamidad. Hindi yung napaka-wrong timing nyo, mali-mali pa ang lugar. Metro Manila ngayong grabe ang pagsalanta ng bagyo. Marami tayong mga kababayan hanggang ngayon nahihirapan mag-recover. Tapos namimigay kayo ng ayuda doon sa mga hindi nasalanta. Tapos yung mga nasalanta, yung mga totoong nasalanta ng kalamidad sa Metro Manila, ano lang binibigay nyo? Kape! Dito nyo makikita mga lords, no? The power of support, di ba, ng mga tao kay VP Inday Sara. Kasi after niyang open letter, no, kay Romel, ay maraming mga retired AFP, no, or retired personnel ang nagboluntaryong maging security ni VP Inday Sara ng libre. Ganun ka-amazing. Ang daming gustong bumak up kay Vice President. And basahin natin yung sagot ni VP Inday Sara sa mga gustong magboluntaryo as security. Sabi niya, nagpapasalamat ako kay Senator
De La Rosa, Senator Go at Senator Padilla, mga AFP at PNP personnel sa mga kababaihan at lahat ng ordinaryong mamamayan sa inyong pagtugon sa panawagan ni Senator Bato ng voluntaryong pagtulong para sa aking seguridad. Ramdam ko ang inyong malasakit, pagmamahal at suporta. Huwag kayong mag-alala sa akin at hindi ninyo kailangan mag-ambag ng pera para sa security ko. Ang pagtatrabaho sa pamahalaan ay pag-alay ng buhay. Grabe, no? Para sa bayan, alam nating lahat na bahagi ito ng serbisyo. Isa lang ang hiling ko sa inyo, ang kaligtasan ng aking pamilya. Huwag niyong payagan ang anumang karahasan sa aking ina, asawa at 4 na anak, personal man o sa internet. At kung sakali man, huwag niyong palampasin ang sinumang gagawa ng kapahamakan laban sa kanya. Daghang salamat. Short but super strong message. Iba talaga, no? Pag ang resback mo, taong bayan. Iba talaga pag solid support ang meron sa'yo, di ba? Galing sa mga Pilipino. And alam niyo mga Lods, sa lahat ng politiko ngayon, sa lahat ng public servant ngayon, si VP Inday Sara lang ang makakakita ka na yung suporta sa kanya ng mga tao ay sobrang solid, sobrang wagas na wagas talaga. Kaya subukan yung kantiin si VP Inday Sara at ang pamilya niya. Diba? Makikita nyo talaga ang hinahanap nyo. Kumpirmadong suspect sa mata ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court, sina Senador Ronald De La Rosa, dating PNP Chief General Oscar Albayalde, dating hepe ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, Major General Romeo Caramat, Director ng PNP Drug Enforcement Group, Brigadier General Eliazar Mata, at National Police Commission, Commissioner Edilberto Leonardo. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, nakipag-ugnayan sa kanyang opisina ang Office of the Prosecutor ng ICC tungkol sa investigasyon nito sa drug war at Davao Death Squad killings. Meron talagang sulat na nanggaling sa prosecutor na hinihiling niya ang assistance ng Philippine government para ma-interview ng prosecutor yung 5 tao na binabanggit dun sa sulat. Binigyang diin ni Guevara, hindi na miyembro ng ICC ngayon ang Pilipinas matapos kumalas sa international body si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2019. Nag-withdraw na kami noong 2019 pa. Eh di bahala kayo. Kung gusto nyo na mag-interview, go ahead. Pero hindi makikialam dyan ang Philippine government. Do not expect any cooperation from our side. Una nang nilinaw ng ICC na ang mga kasong iniimbestigahan nito ay nangyari mula 2011 hanggang 2019, noong kasapi pa ng ICC ang Pilipinas, kaya sakop pa rin ito ng jurisdiksyon ng korte. Nitong nagdaang linggo, ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa kanyang X account ang confidential document mula sa Office of the Prosecutor ng ICC na suspect na nga sa investigasyon ang 5 opisyal. Ayon sa dokumento, may basehan para paniwalaang nagkasala sila sa mga krimeng sakop ng jurisdiksyon nito. Para yung mga kababayan natin na hindi pa alam yan, malaman nila in case lumabas yung ICC warrant later on, hindi magugulat sila kung ba't tinuhuli itong sila Duterte. Pangalawa is para magkaroon ng chilling effect dito sa mga tiwaling mga pulis. Hindi pwedeng wala kayong accountability. Tumangging magkomento tungkol dito ang ICC Office of the Prosecutor. Kinwestiyon naman ni Albayalde ang paglabas ni Trillanes ng dokumento ng ICC, pero sinabi niyang haharapin niya ang investigasyon. Handa po nating harapin ng hamon na yan. Together of course with our family and of course sa tulong ng ating may kapal. Nauna na ring sinabi ni De La Rosa, dating hepe ng PNP at ng Davao City Police, na hindi na bago at parang sirang plaka na ang pagdawit ng kanyang pangalan sa investigasyon ng ICC. Kayo mga Lods, ano sa tingin nyo? Para sa akin, malabo yan. Malabo yan na makikipag-cooperate
ang Marcos administration sa ICC. Malabo yan. Kasi alam ng Marcos administration na magkakagulo talaga pag pinush through nila yung ICC na yan. Kasi from the start, clear naman ang paninindigan ng Philippine government na hindi na tayo kasapi ng ICC. Sa totoo lang, si Trillanes lang naman, grabe talaga ito si Trillanes, no? Si Trililing lang naman ang push ng ganyan. And ikinapagtataka ko lang, grabe naman tong connection ni Trililing sa ICC, no? Parang siya ang tulay? Ikaw ba ang tulay? Kawawa naman itong si Trililing hanggang ngayon, no? Hanggang ngayon, asang-asa pa rin siya. At gustong-gusto talaga niyang ipakulong si Tatay Digong. Kung magagawa mo! Ipinaliwanag ng Department of Public Works and Highways sa Senado kanina na ang flood control projects na binanggit ng Pangulo sa SONA ay mga proyekto pa na nagdaang administrasyon. Boom! Many of these projects were suffered delays because of various factors, including the pandemic period of about 3 years. And when we came in, we continued on with these projects and completed. Aminado ang DPWH wala pang malawakang flood control master plan ng gobyerno at itong sinisisi ng ilang senador sa pagpaha. Admission on the part of the DPWH that in fact a national flood control master plan still does not exist. Tama po ba yun? Kasi hiwa-hiwala yung 18 eh. Hindi naman sila pinagdugtong-dugtong. Hindi pa naka-align sa MMDA, meron sari-sarili rin at pira-piraso yung ating LGU. To some extent, that's correct, Madam Senator. But what I'm saying is actually there has been master plans before that were carried out. And now I understand, and I've seen the record in the department, that is now being updated. Pinuna ng mga senador kung paano ginastos ang pondo kontra baha sa mga nagdaang taon, kayong wala palang malawakang plano. Saan inilalaan ang bilyong-bilyong pera kapag walang master plan? How do you choose the project? And in less than 10 years, may 1 trilyong budget kayo para sa baha. Lumalabas, kaya natin ito ginawa dahil ito yung maliliit, kaya patsi-patsi. Pero yung malalaki, sana sekretary, magsalita din po kayo. Kasi yung malalaki hindi pinondohan. Siniro. Yun ang sabihin nyo sa buong kongreso. Kaya maliliit yung ginagawa namin. Umamin din ng DPWH dahil hindi ginastusan, bumabaw ang mga ilog kaya madaling umapaw. Ang naging desisyon ng Senado, imbes na mag-award ng for dredging, kasi nga dahil alam naman natin na naabuso din yung programa na yon na kunyari nagde-dredge pero hindi na naman nasusukat kung ano talaga yung nade-dredge. So ang naging solusyon was to buy dredging equipment. Pinado rin ng DPWH, sira ang pumping station malapit sa Senado na binaha nung nakaraang linggo. Oh, di ba? Yung binida nyo pala na flood control, yung mga proyekto na yun pala ay, di ba, sa mga nagdaan pa palang administrasyon. So ano ang achievement ng administrasyon ngayon? Bakit nyo binid? Yan kasi ang problem, binida pa ng presidente sa SONA. Almost pala ng mga flood control project na yun ay galing pa pala sa mga nagdaang administrasyon at hindi sa administrasyon na yun ngayon. Diyos ko!